Halos hindi dalawin na antok si Aya habang nakahiga. Late na rin silang nahiga dahil sarami ng kanilang inayos na nakakalat na gamit. Wala rin siyang nagawa sa pasya ni Lucas na magstay sa unit niya ng gabing iyon. Pansamantala nitong inukupa ang sala. Mahaba naman ang sopa doon, bagamat medyo kinapos sa haba sa sobrang tangkad nito. Hindi rin naman niya ito mapilit na umuwi na lamang. Panay ang biling niya sa higaan, kahit anong pilit niyang ipikit ang mga mata ay hindi umeepekto. Gusto sana niyang lumabas para magtimpla ng gatas, ngunit alam niyang naroon si Lucas. Pasado 2:00 na ng gabi at mulagat pa rin ang mga mata ni Aya. Nagpasya siyang bumangon para tunguhin ang kanyang secret room. Nakakonek naman ang secret door nito sa mismong kwarto niya kaya malaya siyang makakapasok na hindi makikita ni Lucas. Kaagad niyang binuksan ang kanyang mini ref doon at naglabas ng maliit na alak at diretsong ininom. Humarap siya sa kanyang personal laptop at binuksan ng monitor. Chinek niya ang kuha ng kamera sa panloob sa kanyang bahay. Napansin niya na mga nakasuot ng black mask ang mga ito kaya hindi niya makilalang mga mukha bukod pa sa nakahood ang mga manluloob. May isang itim na van na nakaparada sa kabilang gilid ng kalsada at may ilan na nagmamasid dito. Binuklat lahat ng mga pumasok ang lahat ng gamit at tila may isang bagay lang na hinahanap. Maging ang drawer na may laman ng ilang papeles ay tiningnan ngunit walang anumang kinuha doon. Marahil ay wala doon ang kanilang hinahanap. Maging ang mga frame ay sinadyang buklatin at halos sinira pang ilan, makita lang ang pinakailalim nito. Hindi tuloy niya maalis ang pag-iisip sa kung ano ba talaga ang pakay ng mga ito. Nang walang makita, kaagad ding lumabas at umalis na magulo ang bahay. Binuksan niyang isang secret cabinet at nilabas doon ng ilang mga papeles. Mga importanteng papel niya bilang si Aliyah. Ang kopya ng kanyang original birth certificate at ilang titulo ng mga pag-aari niyang establishment, legal man at mga pasugalan at club. Habang abala sa pag-check, hindi na malaya ni Aya na nakaubo siya ng 3 can ng alak. Medyo nakaramdam din siya ng hilo. Muling sumagi sa isip niya mga napag-usapan nila kanina sa opisina ni Attorney Cuevas. Ang pagiging biological niyang father na si Sario Montago. But how is that happen? Wala naman ako ibang kilalang close friends nila papa noon, except sa mga business associate nila. Natatandaan din niya na wala namang ibang lumalapit sa kanya at nag-alok ng anumang tulong noong mawala ang kanyang mga magulang. Kung totoong ibang biological father, paano naman nagawang ilihim yun sa kanya ng mga magulang niya? Wala siyang anumang idea kung paano naging related siya sa ama ni Lucas. Ibig din bang sabihin na magkapatid sila ni Lucas? Parang gustong sumabog ng utak niya sa pag-iisip. Ngayon pa ba talaga niya malalaman matapos ang ilang beses na may nangyari sa kanila ng lalaki? At paanong nalaman ni Lucas na may mga banta sa buhay niya kung wala itong koneksyon sa mga taong nagbabalak sa kanya? What may unlucky day? Piping hiyaw ng isip niya. Pakaramdam niya napagod siya sa pag-iisip. Sumandal siya sa sofa at sandaling ipinikit ang kanyang ulo. Gusto niyang kahit papanay ma-relax ang kanyang isip. Hindi niya namalaya na nakaidlip siya. Naalimpungatan na lamang siya matapos makarinig ng beep mula sa kanyang monitor. Soundproof naman ang kanyang silid kaya walang makakarinig maliban sa kanya. Isang tanda yun na may panganib sa paligid niya. Tinuon niya mga mata sa monitor. Hindi nga siya nagkamali. Matapos na may 3 sasakyan na pumarada sa tapat ng building at may ilan na nagsibaba mula doon. Mabilis niyang kinuha ang kanyang baril at lumabas sa kanyang silid. Pinatay din niyang ilaw sa kanyang kwarto. Nagulat pa siya ng paglabas sa salay. Wala na kahit isang ilaw na bukas. Hindi niya maaninag kung may tao pa ba doon dahil sobrang dilim. I-check niya sana ang pinto kung nakalak nang may biglang humapit sa kanyang bewang at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig. Hindi tuloy niya maiwasan na kabahan. Shh! Keep quiet. Kaagad namang nakilala niyang tinig kaya nakaramdam siya ng relief. Akala pa naman niya ay umuwi na ito. May mga tao sa labas. Bulong muli nito. I know. Sa tingin ko sila pa rin yung mga nanggaling dito kanina. Ani ni Aya. Yeah, I think so. Ayon nito. You can stay in your room. Anito. Okay lang ako dito. Aniya at nakiramdam.
Bahagyang giniyan ni Lucas si Aya sa likuran nito at gumilid sa pintuan. Narinig nila nang may magtangka ng magbukas ng pinto. Matapos ay sandaling nanahimik. Ilang minuto lamang at muling tinangkang buksan ang pinto. Gamit ang isang pin, nagtagumpay ang mga itong mabuksan ang pinto. Mabuti na lamang at may silencer ang baril na gamit ni Lucas kaya nagawa niyang matamaan ang panghas na pumasok. Matapos itong igilid ay muli niyang sinara ang pinto. I think marami sila, bulong ni Aya. Maybe, but we will stay here. Tahimik itong tumayo at kinuha sa lamisita ang cellphone nito. Sandali itong nagdayal at maya-maya ay may kausap na. We are on trouble here at Aya's house, ani Lucas na halos pabulong na lamang. Sandali itong nakinig sa kausap bago tumango. Yes, just get in here as soon as possible. Kagad nitong pinatay ang linya. You stay here, I'll just check outside. Ani Lucas. Tumango si Aya. Be careful. Matapos siyang iwan ni Lucas, muling bumalik sa kanyang silid si Aya, ngunit hindi kagaya ng kanina, may napansin siyang kakaiba. Nakaramdam siya ng alinsangan sa silid kaya mabilis na chinek niya ang bintana. Ganun na lang ang gulat niya nang mapansin na bahagya yung nakabukas. Did they leave it open? Tanong niya sa sarili. Alam niya na hindi niya hilig mag-iwang bukas ng bintana niya. Tinalasan niyang pakaramdam sa paligid niya. Alam niya na may ibang nakapasok sa silid. Madilim at hindi ganoon maaninag ang tao sa loob, ngunit pinilit niyang aninagin. Nagulat siya na may biglang lumapit sa harapan niya at akmang hampasin siya, ngunit maswerteng nailagan niya. Pumalo tuloy ang katawan niya sa isang mesa at nasapul ang kanyang balakang. Ouch! Shit! Impit na daing niya habang hawak ang nasaktang balakang. Mas tinalasan niyang pakaramdam sa kung sino man ang nasa loob. Marahan na gumapang siya patungo sa isang drawer na hindi kalayuan sa kanya at pinilit kapain ang kanyang night vision eyeglass. Ngunit napansin niya na mabilis nakalapit sa kanyang anino. Mabuti na lang at bago pa man lumapat sa mukha niyang hawak nito ay nakalingid kaagad siya sa gilid ng mesita. Tumama tuloy ang hawak nito sa corner ng mesita. Muli siyang gumapang patungo sa likuran ngunit tahimik na nakikiramdam at nakasunod ang kung sino mang taong yun. Nakahawak si Aya ng isang vase na maliit na nasa pinakagilid ng lamesa at maingat na kinuha yun. Matapos ay binato sa kabilang direksyon. Matapos itong mawala sa tabi niya ay mabilis naman niyang kinuha ang eyeglass. Ngayon hindi na siya mahihirapan na makita ito. Napansin niya na nag-iisa ito at barilang hawak nito na sinubukang ihampas sa kanya kanina. Maingat na kinuha niya mula sa kanyang likuran na nakasukbit niyang baril at maingat na ikinasa. May nakakabit naman dito na silencer kaya hindi makakalika ng ingay. Hindi naman niya magawang makahingi ng tulong kina Thea dahil naiwan sa loob ng kanyang private office ang kanyang phone at hindi siya pwedeng basta bumalik doon ngayon. Akmang babarilin na niya ang lalaking panghas nang bumukas naman ang pinto ng silid niya at may pumasok na isang tao. Nagkataong nandun sa tabi ng pintong lalaking stranghero at mabilis na hinampas ang bagong pasok. Daing ng kapapasok na lalaki, napasubsob ito sa sahig. Kaagad nakilala ni Aya ang aura nito. Si Lucas. Kinalabit niyang gatil at maswerteng tinamaan ng lalaki at bumagsak sa harapan ni Lucas. Are you okay? Halos pabulong na tanong ni Aya habang inaalalayan si Lucas na makatayo. Yeah, thanks. Nito na pinilit bumangon. Nahilo ito sa lakas ng hampas sa tagiliran ng ulo nito na nagdugo. Sandalit lagyan natin ang bendang sugat sa ulo mo. Ani Aya, nakmang lalayo rito para kunin ang kanyang medicine kit. No need. Ani Lucas sabay pigil sa braso nito. Pero sigurado ka bang okay ka lang? Hindi na itago ang pag-aalala sa tinig ni Aya. Yes. Anyway, can you have any exit here? Oo meron, sa bathroom ceiling. Can you go there? Marami sila sa labas at anytime papasok sila dito. I don't know kung makakarating on time ang kontak ko. Mas mainam na makaalis tayo dito. Sure. Halika, sumunod ka sa akin. Palabas na sana sila sa kanyang silid nang makarinig sila ng mga sunod-sunod na putok sa labas. Maya may nagpalitan ng mga putok. It's okay, at least makakakuha tayo ng atensyon. At maya-maya lang nandito ng mga pulis. Ani Lucas na inaasahan ng kanyang mga tauhan na nang naroroon. Nanatili na lamang silang nakakulong sa silid at tinintay na matapos ang palitan ng putukan. May ilang minuto lang ang itinagal at tumahimik ang paligid. Maya may bumukas ang mga ilaw sa sala.
Na-check niyo bang maayos kung nandyan si Miss Marquez? Tanong ng isa. Nagkatingin ng sina Aya at Lucas na magkasamang nakatago sa likuran ng dahon ng pinto ng silid ni Aya. Malayo nilang naririnig ang usapan ng mga ito. Make sure na hindi siya nasaktan. Hanapin niyo pa sa loob. Mabuti kung hindi tayo na late. Sige boss. Napakunot noo si Lucas sa naririnig na usapan. Hindi rin ito ang tinig na inaasahan niya sa mga tauhan niya. Who are they? Do you know them? Pabulong na tanong ni Aya. Hindi maiwasang makagat niyang kanyang pang-ibabang labi sa pagkakadikit ng kanilang mga katawan. Ramdam niyang mabilis sa kabog ng kanyang dibdib. Ganon din ang sa lalaki. No, sa palagay ko lang hindi silang mga kontak ko. Napapikit si Aya dahil sa malayang tumatama sa kanyang batok ang mainit na hininga nito. What do you think? Mapagkakatiwalaan ba natin sila? We can check. Ani Lucas at marahang lumapit sa pinto. Naramdaman nilang paghigpit ng seradura ng pinto sa silid ni Aya. It's lock. Here, use this. Narinig nilang kalansing ng tila bukos na mga susi. Minuto lang ang lumipas at bumukas ang pinto. Mabilis na hinablot ni Lucas ang unang pumasok at ginawang hostage. Sige, lumapit kahit siguradong pasasabugin ko ang bungo na isang ito. Banta ni Lucas habang nakatutok ang baril sa ulo ng lalaking pumasok. Easy, hindi kami mga kalaban nyo rito. In fact, nandito kami para tulungan kayo. Alam namin na marami sila at hindi malayong makorner nila kayo. Paliwanag ng isa na tila leader ng mga ito. Paano naman kaming maniniwala? Ibaba niyo mga armas niyo. Utos muli ni Lucas. Lumingon ng tila leader sa mga kasama. Put it down. Utos nito na kagad namang nagsisunod ang mga ito. Long time no see, Mr. Montago. Baling ito kay Lucas. Do you know me? Kunot noong tanong ni Lucas. Of course, sino ba naman ang hindi makakakilala sa anak ng isang magaling at matalinong mafia lord? Malamang na magiging katulad ka rin niya kung sakali. Wait, sino ba kasi kayo? Naguguluhang tanong ni Aya sa mga ito. Malalaman niyo rin. Anyway, narito na rin kami para imbitahan kayo sa isang mahalagang pagtitipon. Umaasa kami paunlakan niyo kami. At hindi niyo bibiguin ang boss namin. Anong ibig niyo sabihin? Tanong muli ni Aya. Gusto ni boss na makilala at makita kayo ng personal. Kaya tagal din naman niyang umasa na darating ang time na yun at mukhang eto na nga yun. Sino bang boss mo? Makikilala niyo rin siya. Kaya lang kailangan niyo pa rin sumama sa amin. Paano kami makakasigurong na mapagkakatiwalaan kayo? Dudang tanong ni Aya. May isa kami salita. Hindi naman kami magtsatsagang bantayan ng bawat kilos ng mga kalaban niyo sa paligid at bantayan kayo kung hanga din namin na masaktan kayo. Kaya nga kami narito para tumulong at mas lalong magiging maganda kung makikilala niyo rin siya. Iniimbitahan niya kayo anytime na gustuhin niyong makipagkita sa kanya. Kung sasama ba kami ngayon, makakasiguro ba kami na haharapin niya kami? Tanong ni Lucas. Oo naman, welcome na welcome kayo sa kanya. Bumaling si Lucas kay Aya at makahulugang tumango. Okay lang ba sa'yo? Mas mabuti na rin yun para magkaalaman na. Sige, call ako. Ngayon na ba? Mabilis sa sagot ni Aya. Kung gusto niyo. Sure. Kung ganun, bibigyan namin kayo ng 10 minuto para makapaganda. Mauna na kami sa baba. Paalam na mga ito at lumabas na ng bahay. Sige, ani Lucas sabay tango. Seryosohan na ba talaga to? Paano kung patibong lang pala nila to? Ani ni Aya nang wala ng mga ito. Don't worry, I won't let anything happen. Just trust me, okay? Walang nagawa si Aya kung hindi magpatianod na lang sa agos. Ngunit kagaya ng nakaugalian na nila, siniguro niya na well protected siya. Kasama yun sa kanilang rules sa grupo. Kung maging si Lucas man ay may balak sa kanya, at least nakahanda siya. Magkasama sina Lucas at Aya sa sasakyan habang nasa gitna ng convoy at ang dalawang convoy nila ay nasa harapan at likuran. Sigurado ka ba talaga na mapagkakatiwalaan natin sila? Baka mamaya patibong lang lahat ng ito. Ani Aya kay Lucas habang tutok lang ang pansin nito sa pagmamaneho. Mas mabuti nang harapin natin sila kaysa naman hindi natin alam kung anong pinagmumulan nito. Mas mabuti na rin na makilala natin kung sinong sinasabi nilang pinuno nila. Baka sakali na mas marami siyang maitulong para tuluyan nating malaman kung sinong nasa likod ng mga pagtatangka sa'yo. Pero parang iba kasi ang kutob ko. At isa pa, mukhang hindi birong layo ng pupuntahan natin. Hindi mo ba napapansin? Kanina pa tayo halos 1 oras na sa daan. Pero hindi pa rin natin nararating ang sinasabi nilang safe house. Mukhang patungo pa yata tayo nito ng Rizal.
Angal ni Aya sabay kinuha ang kanyang phone. Inon niyang kanyang location at hindi nga siya nagkamali ng hinala hanggang sa nanahimik na sila at nakaramdam sa kanilang paligid. Kasalukuyan silang nasa isang liblib na daanan nang muling magsalita si Aya. Mukhang liblib na yata ang lugar na to. Saan ba talaga tayo pupunta? Parang may hindi ako gusto dito. Ani Aya na mas tinalasan pang mga mata sa paligid. Sinubukan ng i-blink ni Lucas ang kanyang headlight para mapansin ang nasa harapang sasakyan. Sandaling uminto naman ito't nagtanong kung anong problema nila ni Aya. May kailangan ba kayo? Tanong ng isang lumapit. Sigurado ba kayong dito tayo pupunta? Parang masyadong tahimik tong lugar. Ani Lucas na inilinga ang mga mata sa paligid. Oo naman, konting oras na lang at nandun na tayo. Isa pa, ipagpatuloy niyo lang pagmamaneho dahil medyo liblib ang lugar na ito. At hindi tayo dapat na nagtatagal dito. Para na rin sa kapakanan at kaligtasan nyo. Ayaw naman namin na managot kay bossing kapag may hindi magandang nangyari sa inyo. Anito. Sige, salamat. Naniniguro lang kami na tamang nilalakbay natin. Ani Lucas at muling sinenyasan ng lalaking lumapit na okay na. Muling umusad ang kanilang sasakyan, ngunit bago pa man nila marating ang kabayanan ay bigla na lamang may bumungad sa harapan nila na dalawang magkasunod ng sasakyan at pinaulanan sila ng bala. Oh shit, down! Sigaw ni Lucas matapos niyang makita ang unang sasakyan na convoy nila kung paanong pinaulanan ng putok ang mga ito. Mabilis na kinuha ni Lucas ang kanyang armas sa compartment ng dashboard ng sasakyan niya, tinanda ang kanyang sarili. Ganon din ang ginawa ni Aya na hinugot ang baril mula sa bewang niya. Pinindot ni Aya ang button ng phone alarm niya kung saan konektado ito sa kanyang mga kasamang sinakay. Nakita nilang sumubsob sa paanan ng bundok ang puting sasakyang nauna sa kanila. Tanda na hindi nito nakontrol ang pangyayari at hindi rin tinantanan ng dalawang sasakyan ng mga sakay nito. Tila siniguro nito na walang makakaligtas sino man sa mga sakay nito. Naihinto ng mabilis ni Lucas ang kanyang kotse. Mabutit naka-seatbelt sila kaya hindi sila sumubsob sa dashboard. Ganun din na sasakyan nasa hulihan nila na mabilis umabante para protektahan sila. Itong nagpatuloy sa pakipaglaban ng putukan sa dalawa pang sasakyan. Stay in the car. Do not go out. Utos ni Lucas kay Aya at kaagad lumabas sa kotse. Hey, where are you going? Magpapakamatay ka ba? Sigaw ni Aya kay Lucas. Hindi ito umimik at basta lang siya sandaling sinulyapan at nagpatuloy sa paglapit sa sasakyang nauna sa kanila kanina. Naabala naman sa pakipagpalitan ng putok. Sir, delikado po kayo dito. Bumalik na lang po kayo sa loob, baka madisgrasya pa kayo dito, sabi ng isa sa mga kasama nilang lumalaban. I'm okay, don't worry. Ani Lucas at pinilit gumanti ng putok sa mga kalaban. Kilala niyo ba kung sino sila? Tanong ni Lucas na bahagya pang nilakasan ng tinig para marinig ng kausap. Bakit nila alam na nandito tayo? Malamang na may tauhan niya ni Lady Queen. Hindi rin malayo na alam na nila na kami tumutulong sa inyo laban sa kanila. Kung ganun, mukhang may nag-tip sa kanila na dito tayo ngayon daraan. Ani Lucas. Ganun na nga at hindi rin malayo na malaman nila kung nasa ng safe house kung ganitong alam na nilang lugar na ito. Mas kailangan palang kumilos na tayo ng mas maagap kaysa sa kanila bago nila tayo maunahan pa. Kung paanong nasundan nila tayo dito, yun ang malaking tanong. Kailangan na makakita tayo ng mas malaking pruweba ng Lady Queen na yan ang pasimuno ng lahat ng ito para tuluyan na siyang mahuli ng NBI. Ani Lucas. Magiging posible na lang muli iyon kung makikipagtulungan kayo kay Senyor. Kayo na rin ang pag-asa niyang makakagawa ng bagay na yun kaya pinipilit niya protektahan kayo sa lahat ng makakaya niya. Natigil ang kanilang pag-uusap ng hindi inaasahang tinamaan ng balang kaliwang braso ng kausap niya. Shit, muntik na ako dun ah. Anito sabay hawak sa braso nitong natamaan ng bala. May tama ka, ani Lucas. Wala to, malayo pa ito sa bituka. Sagot nito't dinukot ang panyo niya na nasa bulsa nito at tinali sa sugat na dumudugo. Ang mabuti pa, bumalik na lang tayo kaysa maubos nila tayo dito. Mukhang marami silang nandito at desidido silang tapusin tayong lahat, sabi ng lalaki. Mabuti pa, umalis na kayo. Lumayo kayo rito at humingi ng tulong sa kung sino mang kinauukulan. Isama niyo na si Miss Marquez at siguraduhin yung safe siya. Bakit balak mong mag-isa dito? Hindi pwede, delikado dito maiwan ka. Sabi ng lalaki. Kaya ko sarili ko, isama niyo na si Miss Marquez. Sige na, umalis na kayo, ulit ni Lucas.
Ngunit bago pa man makaalis ang kanyang kaharap, muli na naman silang nakarinig ng malalakas na putok ng baril mula sa kanilang likuran. Kunot noong napalingon dito si Lucas, wala siyang inaasahang backup dahil hindi pa naman siya tumatawag kina Buboy. Mas lalo siyang nagtaka nang mag-thumbs up ito sa kanya. Puro naka-overall ang mga ito kaya hindi niya makilala ang mga mukha. Kumpleto rin sa mga armas na halatang pinaghandaan ng pagkakataong iyon. Patuloy na umusad ang mga ito palapit sa mga taong bumabaril sa kanila. Hanggang sa marinig nila ang pagsigaw ng mga kalaban. "Pull back! Pull back!" Sigaw ng tila pinaka-leader. Ngunit bago pa man makaikot ang sasakyan ng mga ito, isang bombang inihagis ng mga bagong dating na grupo sa mga ito, dahilan para sama-samang mga itong sumabog. Nakita pa ni Lucas na mag-apiran at thumbs up ang grupo, bago bumaling sa kanila at nag-thumbs up muli. "Kilala niyo po ba sila, sir?" Takang tanong ng bumaling sa kanyang kausap kanina. "Hindi rin pero mukhang kilala na nila tayo." "Hindi niyo ba sila mga kasamahan?" Ganting tanong ni Lucas dito. "Hindi rin po Kakamot-kamot sa ulong sagot nito. "But in fairness, ni-save nila tayo sa mga kumag na yun "Yeah," sabay tangong ayon ni Lucas. Bago pa man niya malapitan ng mga ito para magpasalamat sana, ay basta nalang umalis ang mga ito na tanging kaway lang ang iniwan sa kanila. "I'll just check kung may buhay pang casualties sa kabila," ani Lucas nang tinutukoy ang convoy na kasama nilang nauna. "Oo, mabuti pa nga." Ayun ang isapat sabay nilang nilapitan na ang sasakyang sumadsad. Chinek nila kung may buhay pa ba sa mga taong lula nito. Ang mismong driver nito ay may tama sa ulo na sadyang pinuro ng kalaban. Ang katabi nito ay dibdib at noon naman, habang mabuti at nakasuksok ang isapat na ipit lamang ng upuan. Ang isa naman ay dapli sa balikat, ang dalawa pa'y parehong may tama sa dibdib at marahil ay napuruhan. "Help!" Daing ng isa sa likuran na naipit ng upuan. Buhay pa ito't may tama sa kaliwang balikat. "Pakiangat ang pinto't iangat ko lang ang katawan niya." Utos ni Lucas sa kasama. Maingat at maayos na nailabas nilang kasama't na ilapat ang katawan nito. Sinubukan din niyang tingnan ng iba pa, ngunit dalawa lang sa 6 na sakay nito ang maswerteng may buhay pa. Matapos mailabas ang mga ito, maingat nilang isinakay sa isa pang convoy para dalhin sa pinakamalapit na pagamutan. Tahimik naman na bumalik sa kanyang sasakyan si Lucas. Naroon pa rin si Aya na kampanting nakaupo, ngunit bahagya ng maaliwalas ang muka. "Are you okay?" Tanong ni Lucas kay Aya pagpasok sa sasakyan. "I'm okay. Ikaw, ayos ka lang ba?" Kasawal na tanong ni Aya na bahagya na lang bumaling kay Lucas at muling tumingin sa harapan. Bahagyang nakaramdam ng relief at kudlit ng saya sa puso ni Lucas sa tanong nito. Kahit papano ay may nahimigan rin siyang concern sa tinig nito. Lihim na nagdiwang ang puso niya. "Okay lang naman." Minaniobra niyang sasakyan. Mabutit kahit papano may dala pang survivor sa unang convoy. "Grabe, kulang na lang talaga. Padanakin nilang dugo nating lahat dito." "By the way, nakilala mo ba kung sino yung mga taong bagong dating kaninang tumulong?" Binalingan ni Lucas ng tingin si Aya na seryosong nakatanaw sa harapan. "Hindi rin Pero salamat kasi nagawa nilang patumbahin yung dami ng taong yun. Isa pa, on time din ang pagdating nila. Pero parang pamilyar na sa akin yung dalawa dun. Hindi ko lang matandaan kung saan at kailan ko nakita. Kung sa bagay, sa dami ko na rin sigurong nakilala kaya hindi ko na rin matandaan. May chance pa ba na makaligtas sila? Hindi naman siguro malala ang tama nila. Hindi naman. Balikat lang yung tama at yung isa naipit lang." Naputo lang kanilang pag-uusap na marinig nilang busina na naunang convoy nila. Muling pinaarangkada ni Lucas ang sasakyan. Nagpatuloy silang tinungo ang safe house. Tinawagan nilang mga pulis para ayusin ang mga bangkay na mga nasawi sa labanan. Nagpanggap na lamang ang mga itong concerned citizens para hindi na gaanong magbusising mga kinauukulan. Inabot pa rin ng halos kulang 2 oras ang naging biyahin nila bago nila narating ang lugar na pakay. Nasa pinakadulo ito ng mahabang katubiganan at kanyuganan. Napapaligiran ito ng mataas na pader na may nakapalibot na kamera at gwardya. Pagpasok sa mismong gate nito, malawak na garden ang matatanaw bago ang nagmamalaking tayog ng mansyon. Sa pinakagitna ng animo mala palasyo ang lawak. Kapwa na manghasi na Lucas at Aya sa lawak at ganda ng lugar. Marami rin ang naroong tao na tila mga katiwala doon. Lahat sila'y tumatango kapag nadaraanan nila na tanda ng paggalang.
Grabe, ang lawak naman ng lugar na to. Parang hasyenda. Bulalas ni Aya. Parang ganun na nga. Sagot ni Lucas bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Aya. Bumungad sa kanilang maraming tauhan na kapalibot sa mansyon na bumungad sila sa mismong pintuan ng malaking bahay. Tila sila mga VIP na tinanguan ng mga bantay na naroon. May isang may katandang lalaking lumapit sa kanila at bumati. Maligayang pagdating sa inyo, Mr. Montago, Ms. Marquez. Nito na bahagyang tumungo. Bahagyang tangulang ang ginantini na Lucas at Aya sa Ginoo. Maaari na po kayong tumuloy. Kanina po kayo hinihintay ng aming senyor. Subalit ipagpaumanhin ninyo kung sandali siyang malilate dahil may importanteng inasikaso lang. Nito na minostra pa ng pinto sa kanila. Come, let's get inside. Ani Lucas kay Aya at kinuhang palad nito. Hawak ni Lucas ang kamay ni Aya nang pumasok sila sa loob. Malawak na salang bumungad sa kanila. Mayroon din mga bantay doon, ngunit mangilan-ngilang lamang. Wala naman silang napansin na ibang tao maliban sa mga katiwalang abala sa paghahanda ng pagkain sa malawak na hapagkainan. Tumuloy po kayo, sabi ng isang may katandaang babae. Nakangiti ito habang minumostra sa kanilang hapag. Maupo muna kayo mga bata, mamaya-maya lang nandito na si senyor, sabi ng pinakamatandang babae sa kanila habang nakangiti. Salamat po, pero maaari po bang doon na muna kami sa sala? Ani Lucas sa matanda. Hindi pa ba kayo ginugutom? Masyadong mahabang biyahe nyo kanina, kaya alam kong gutom na din kayo. Kaya nga maagang nagpahanda sa senyor para sa pagdating nyo. Alam niya kasing gutom na kayo. Isa pa nakarating din sa kanyang nangyaring pag-ambush sa inyo kanina. Okay lang ba kayo? Sabi ng matandang babae. Ayos lang po kami. Nakakalungkot nga lang na may ilang tauhan siyang nasawi sa engkwentro. Napailing ang matandang babae. Kahit kailan talaga, napakawalang puso ng babaeng yun. Hindi pa talaga nakontento. Sabi ng matanda habang umiiling. Sino pong babae? Takang tanong ni Lucas na bumaling sa matanda. Malalaman mo rin ang lahat ng punot dulo nito. By the way, ganyang ayaw niyo pang kumain. Magpahinga na muna kayo. Doon na muna kayo sa sala at ihahatid ko na lang sa inyong merienda niyo. Habang hinihintay niyo si senyor. Bakit? Nasaan po ba si senyor? Tanong ni Aya. Namasyal pa sa kanyang hasyenda, pero alam naman niyang parating kayo ngayon. Hindi rin magtatagal at nandito na siya. Ang mag-ikot lang kasi sa hasyenda ang tanging libangan niya. Tumango ang dalawa at nagtungo sa sala. Malaki at halatang hindi basta ang taong nakatira dito. Ani Aya habang nililibot ang tingin sa paligid. Oo, kaya mas lalong nako-curious ako makilala kung sino tong sinasabi nila senyor. Ibig sabihin, halos lahat ng kilos natin monitor nila? Ibig sabihin, halos lahat ng kilos natin monitor nila? Kunot noong sabi ni Lucas. Hindi ba masyadong weird naman yun? Hindi natin sila kilala pero tayo mukhang kilalang kilala na nila. Nakapagtataka lang, anong connection ng senyor na yan sa atin? Maging si Aya ay hindi maiwasang mapaisip. Mula sa komedor ay lumabas ang matandang babaeng kanina na may bitbit na tray ng merienda. Nilapag nito yun sa mesa na nasa harapan ni Aya. Mabuti pa, magmerienda muna kayo. Sige lang po, busog pa po ako, tanggi ni Aya. Hindi naman umimik si Lucas na natiling nakamasid sa matanda. Matagal na po ba kayong nagsisilbi dito? Tanong ni Aya sa matanda. Ay, oo naman. Halos mahigit 20 taon na. Muli itong bumaling kay Aya. May kailangan pa ba kayo? Wala na po, salamat, ani ni Aya. Kung may kailangan pa kayo, magpasabi lang kayo. Nariyan lang naman kami sa kusina. Sige po, salamat po ulit. Iniwas sila ng matandang babae. Mukhang hindi naman mahigpit ang may-ari ng bahay na to. Hindi naman siguro tatagal si Manang ng ganun kung matapang ang amo niya. Tumatang ang sagot ni Lucas. Dumampot ito ng baso ng juice at ininom. Are you not afraid? Taas kilay na tanong ni Aya. Saan? Taka ring sagot ni Lucas. Nabitin tuloy sa ere ang kanyang basong hawak. We're not sure kung safe ang mga pagkain binigay nila sa atin. Pabulong na sabi ni Aya. Napahagalpak ng tawa si Lucas sa sinabi niya't napailing. Alam mo, hindi masama paminsan-minsan na maging conscious tayo sa mga nasa harapan natin. Pero tingin mo ba yung mga ganyang klase ng tao, magagawa pa tayong lasunin? Para saan naman? Wala naman silang mahihita sa atin kahit pagbali-balik ta rin man. Isa pa, hindi naman nila tayo pag-aaksaya ng panahon na asikasuhin at tulungan kung hindi tayo importante. Kung sa bagay, may point ka.
Hindi ko lang kasi maiwasang mapaisip eh. Don't worry. Kung sadyang may kakaiba man dyan, tsak naman na mauna akong tablan. Kaya don't worry. Para sa akin okay na okay naman ang lasa at masarap. I know, gutom ka na rin dyan kanina pa, kaya kumain ka na rin. Anito at muling kumuha ng isang piraso ng tinapay na may palaman. Kibit-balikat na dumampot rin si Aya at kumain. Matapos ang kanilang merienda, muling umikot ang paningin ni Aya sa kanyang paligid. Hindi sinasadyang may namataan siya sa isang bahagi ng hagdanan. May isang corner doon na may mga nakasabit na larawan. Curious na tumayo siya para tingnan ang mga yun. Saan ka pupunta? Kunot noong tanong ni Lucas sa kanya. May titinan lang ako sa gawidon. Ani Aya sabing nguso sa direksyon ng hagdanan. Sinundan lang ito ng tingin ni Lucas at walang imik ng tuluyang lapitan ito ni Aya. Habang papalapit, hindi rin maiwasan ni Aya ang pabilis ng pabilis at malakas na kabog ng kanyang dibdib na hindi niya maintindihan. Sinubukan pa niyang tignan ang kanyang paligid at baka may katiwalang makakita sa kanya. Bahagya siyang nakaramdam ng relief nang makitang si Lucas lang ang natatanging tao doon. Yung mga taong tila bantay kanina na natili pa rin, ngunit tila mga robot ang mga ito na walang pakialam sa paligid nila. Napakunot ang noon ni Aya nang mapansin ng tila pamilyar sa kanyang larawan. Mas lalo sumikdong kabog ng kanyang dibdib nang tamang ang hinala niya. Anong ginagawa ng larawan ko dito? Ako to eh. Aniya sa isip na mas nilapitan pa ang larawan. Kuha ito noong mga 17 pa lamang siya at nakapagtataka na meron din doon picture niya nung debut niya. Sa ibaba nito'y may isang misitang naroon lahat nakapatong ang mga naka-frame na larawan niya. Mula nung baby pa lamang siya hanggang sa ngayon, maayos ang pagkakasalansan at pagkakasunod-sunod ng mga ito. Maging ang larawan ng gumraduate siya sa kanyang kurso sa kolehiyo. Paano nangyari na may mga larawan ako dito? Sino may gawa nito? Buong buhay ko ba may stalker ako? Naguguluhang tanong niya sa sarili. May ilang kuha din doon na kasama niyang mami niya. Sa pinakadulo sa gitna ay ang larawan ng ina na may kasama isang lalaki na hindi niya kilala. Ngunit habang tinitingnan ito'y tila may pananabik siyang naramdaman. Maamo kasing mukha nito tila nakikipagtitigan siya rito habang nakatingin sa larawan. Ang isa pa yung kanyang ina kasama naman ang kanyang daddy at muling lalaking ito nakangiti at nakakbay pa sa kanyang ina. Sino siya? Tanong niya sa isip. Wala sa loob na dinampot niyang larawan ng lalaking kasama ng kanyang mamit pinakatitigan. Did you know him? Tanong ni Lucas na hindi niya namalayang nasa likuran na pala niya habang nakatayt na kapamulsa. Sasagot na sana si Aya nang biglang may anunsyo mula sa kapapasok na bantay. Naagaw ang kanilang pansin dito. Nandito ng senyor. Anito tumungo saka tumabi sa kabilang gilid. Nagkatinginan sina Aya at Lucas na natili pa rin nakatayo sa may corner sa puno ng hagdanan.